Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ibinasura ng Special Division ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims sa isa sa mga forfeiture cases laban sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ito ay kaugnay ng kanilang umano'y ill-gotten wealth o mga yaman na nakuha sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kasong ito ay isa sa maraming kasong isinampa ng Presidential Commission on Good Government, PCGG, laban po sa pamilyang Marcos matapos ang People Power Revolution noong 1986. Itinatag ang PCGG upang imbestigahan, bawiin ang nakaw na yaman ng dating diktador, ng kanyang pamilya at ng kanilang malalapit na mga kaalyado. Ayon po sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan noong ika-2 ng Hunyo, hindi na maghahain ng karagdagang ebidensya ang PCGG sa kasong ito. Ipinaliwanag ng komisyon na karamihan sa mga ari-ariang saklaw ng kaso ay nabawi na sa pamamagitan ng ibang mga legal na hakbang. Kaya wala na silang planong ituloy pa ang mga natitirang claims. Sa paglipas ng mga panahon, kapanalig, nakapagtala rin ng ilang tagumpayang kaso. Sa pamamagitan ng 4 na partial summary judgment, ipinag-utos ng Korte Suprema ang forfeiture ng halos $680 million o humigit kumulang 41 billion pesos na halaga ng pera at mga ari-arian. Kabilang dito ang mga Swiss deposits ng pamilya Marcos, ang Arelma accounts, bahagi ng Malacanang Jewelry Collection at mga kinita mula sa pagbebenta ng mga mamahaling paintings. Hindi ito ang unang pagkakataong nagtapos o naibasura ang isang kasong may kaugnayan sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Sa nakaraang taon, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang isa pang kasong isinampa noong 1987 laban sa mag-asawang Marcos at kanilang photographer na si Ferdinand Timbol na may kinalaman sa umano'y iligal na pagbili ng mga sasakyang nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kapag ibinabasura ang mga kasong katulad nito, parang sinasabi natin na pwede na ring itapon ang pananagutan. Noong mga panahon ng diktadura ni Marcos Sr., libo-libong Pilipino ang naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Kasabay nito, umabot sa tinatayang $10 bilyong o 612 billion pesos ang ninakaw na yaman ng pamilya Marcos at kanilang mga cronies, habang milyong-milyong Pilipino po ang saglak sa karukaan. Hanggang ngayon, kapanalig, hindi pa rin ganap na ibabalik ang lahat ng yamang ito sa taong bayan. Isa ito sa pinakamalaking pinsala ng pagkalimot kapag hindi natin naalala ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mas madali natin itong ulitin. Patunay nito ang katotohanan, ang anak mismo ng diktador ay nahalal bilang kasalukuyang pangulo natin ngayon at sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na laganap ang korupsyon sa totoo lang. Ang pananagutan na hindi dapat nakadepende sa apelyido o posisyon. Katulad ng paghingi natin, ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control at maling paggamit ng confidential funds, dapat pareho rin ang ating pinanindigan pagdating sa mga kasong may kinalaman sa ill-gotten wealth, kahit may kinalaman ito sa nakaupong Pangulo. Mismong si Pope Leo XIV, ang kasalukuyang Santo Papa, ay nagbabala laban sa katiwalaang ginagawa ng mayayaman at makapangyarihan. Aniya, ang hadlang, ang korupsyon sa pag-unlad ng mga institusyon at infrastrukturang kinakailangan para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ito mahirap paniwalaan sa isang bansa matagal nang pinipigilan ng korupsyon na maabot ang buong potensyal nito, di po ba? Kaya kapanalig, dapat nating bantayan o sisain ang katiwalian sa nakaraan man o sa kasalukuyan. Paalala sa aklat ng Ecclesiastes 3:15, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kapanalig, hindi natin maaaring hayaang mabaon ito sa limot. Dahil lamang ang mga sangkot ay nasa kapangyarihan
o dahil nangyari ito sa nakaraan. Kailangan nating magsalita laban sa mga desisyong maaaring magpalabo sa paghahanap natin ng pananagutan at ng katarungan. Tuloy po ang laban para sa mabuting pamamahala. Tuloy ang laban sa matinong paglilingkod. Tuloy po natin ang laban para sa demokrasya ng ating bansa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.